Vico Soto, ang mukha ng pag-asa sa pamahalaan. Sa pansamantala maraming Pilipino ang nawawalan na ng tiwala sa mga nasa gobyerno. May iisang pangalan na tila nagbibigay muli ng pag-asa sa tunay na kahulugan ng serbisyo publiko. Vico Soto, bilang alkalde ng Pasig, hindi siya ang tipikal na politiko. Walang entong pangako, walang pang-uuto, walang drama. Ang kanyang mga hakbang ay nakabatay sa prinsipyo, datos, at taos-pusong hanggaring paglingkuran ang kanyang nasasakupan. Lumaki si Vico sa isang tahanang hindi batay sa kapangyarihan kundi sa disiplina, pananampalataya, at integridad. Dahil dito, hindi kataka-taka na sa kanyang pamumuno ay inuuna niya ang transparency, evidence-based decision-making, at pakikinig sa boses ng ordinaryong mamamayan. Ang mga reformang may tunay na laman. Sa Pasig, pinatupad niya ang mga reformang hindi lamang maganda sa papel kundi tunay na nararamdaman ng taong bayan, scholarship programs na walang palakasan, mga health center na modernisado at mapupuntahan, procurement process na buka at walang under the table, digital platforms para sa real-time na feedback ng mamamayan. Hindi siya umaasa sa kasikatan o apelyido, umaasa siya sa tiwala ng taong bayan at sa maayos na pamamalakad. Si Vico bilang inspirasyon. Pinatunayan ni Vico na posibleng mamuno ng walang padrino, walang utang na loob, at walang nakatagong motibo. Siya ay patunay na ang tunay na lider ay hindi kailangang sumigaw, kailangan lang gumawa, magsilbi, at magpakumbaba. Ngunit ito ang mahalagang punto, hindi sapat na may isang Vico Soto lang. Hindi sapat na i-like natin ang kanyang mga post o i-share ang kanyang mga speeches. Ang tunay na pagbabago sa bansa ay nangyayari ng marami pang Vico, sa bawat bayan, lungsod, lalawigan, at barangay. Call to action, kung ikaw ay estudyante, guro, manggagawa, o simpleng mamamayan, magsisimula ka na ngayon sa pagpili at pagsuporta sa mga lider na tulad ni Vico. Magsalita, makialam, bumoto ng tama, kumilos para sa integridad, hindi para sa impluwensya. At higit sa lahat, maging Vico sa sarili mong paraan, sa classroom, sa opisina, sa komunidad.